kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Eksakto, en punto. Alas 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Milyong mga sibilyan, kabilang ang mahigit 130 Pilipino ang na-trap sa Gaza at desperadong naghihintay ng humanitarian corridors para mabuksan ang Rafah border na tangi nilang pag-asa para makatawid sa Egypt. Ang nasa 130 Pilipino ay kabilang po sa mga gustong tumakas matapos magbabala ang Israel na magsasagawa ng matinding ground offensive habang ipinagpapatuloy ang pambobomba sa Gaza. Dalawa po ang pangunahing tawiran sa loob at labas ng Gaza. Para sa mga sibilyan ay sarado na. Ito po yung Erez sa northern side ng Gaza at Rafah sa northeast ng Egypt. Ang matindi pang problema ng mga lumilikas na sibilyan ay ang kawalan ng kuryente, tubig, internet at pagkain. Sa katunayan, dahil sa kakapusan ng pagkain, maging ang mga expired ng tinapay ay kinakain ng mga kababayan natin doon upang mapawi lang ang nararanasang gutom. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Ay, magandang umaga pala kay Kabayang Noli Di Castro. Ay, Kabayan. Bayan, kumusta na po kayo? Ayos ba kayo dyan? At sana yung ating Laban tayo dyan, Kabayan. Magkape nga tayo minsan, Kabayan, at nang tayo magkahuntahan. Kaya gusto rin nating kumustahin, kumbachero, ay ang mga kababayan natin. Narinig nyo po yung pambungad namin na balita. Nabaligtad na, kumbachero. Nung panahon ng unang bayang Israel, sila gustong lumisan mula sa Ehipto. Mula sa pag-ahalipin sa Ehipto. Slaves. Bilang mga slaves. alipin sa Ehipto. Ngayon, nagnanais na po ang mga nandoon sa Gaza. At meron po dong mga tao na actually may mga Hudyo din doon may mga Hudyo din doon totoo yun. Kaya halo-halo na. Halo-halo doon sa Gaza. Kaya nga kasama rin ng mga Pilipino. Kasama ang Pilipino ay gusto nilang makatawid ng Ehipto. Ayun. Makapunta, hindi nila kailangan dumaan ng dagat na pula. Hindi nila kailangan ng maghahati ng dagat. Hindi Kailangan lang dito magkaroon ng corridor, ika nga. Ayan. Ng daanan, yung bang safe corridor
para hindi po sila matamaan ng mga nagliliparang mga bomba po diyan. Yan. Sa kasaysayan o sa Biblia mga Israelita. Oo. Yung mga gustong-gustong makaalis ng Ehipto. Pero ito ngayon ay kumbaga mga Israelita ang mistulang gumagawa ng dahilan para bumalik sa Ehipto yung mga magpunta ng Ehipto yung mga Palestino, mga Palestino at ibang mga lahi. Iba no? Antindi. Yan yung kinatatakutan natin. Kaya nga naitanong natin yan kay Professor, kay Secretary Clarita Carlos, paano kung magdesisyon ang Israel na kubkubin na ng husto ang Gaza. Sakupin na. Mukhang ganun ang direksyon. Mukhang ganun nga. In the process, kumbatsero, sapagkat ang gusto nila durugin yung Hamas ngayon merong deklarasyon ang Gaza. Hindi naman puro Hamas dito. Hindi nga. Totoo yun. Hindi puro Hamas dito. Kaya talagang... Pag napanood nyo yung sa Netflix na ano siya, based on real situation na nangyayari diyan sa Israel, Fauda ang title. Ganon. May mga Palestino na peace loving, marami. Yun lang Hamas talaga at yung mismong Hamas, meron din doon ilang mga commander, ilang leader na gumagawa may mga sariling diskarte. Halimbawa, naghihigante, may kamag-anak sila o asawa nila o tatay nila napatay, gagawa ng sariling pag-atake na hindi aprobado ng leadership ng Hamas. Ganon ang nangyayari. Parang nai-imagine mo kung batsero yung MILF. Ayun, parang ganon. Abu Sayyaf. Kasi terorista yan. Terorista. Sige. May mga ganun May mga ganun talagang pangyayari. Kaya ako nabagit yung MILF kasi there was a time in the past, kumbatsero, na kinubkub nila, yung Camp Abu Bakar, yung sa Buldon, Maguindanao, kumbatsero, sila gobyerno dun Sila gobyerno dun. Pero may meron silang kasunduan sa pamahalaan. Pagkatapos biglang may mga grupo-grupo dyan na gumagawa ng kalokohan. Ayun, damay na yung buong organisasyon. Kaya ngayon, ang paghihigante ng Israel, bagamat ang kanilang target Hamas, damay na ang buong Gaza. Kasi parang ang dating parang kinukup-kup ninyo yan pinababayaan ninyong manirahan, mamugad sa inyong lugar, damay kayo. Kaya lang, kumbatsero, hindi natin maiaalis yung katotohanan na may mga inosente po dyan, mga bata, mga matatanda, mga kababaihan, na mga dayuhan na nandidiyan po. Hindi naman yun ang kalaban, pero damay na po yan. Yun yung mga tinatawag na collateral damage. Na yun din naman ang dahilan ng Israel kung bakit nila ginagawa yung pag-atake. Dahil ang inatake ng Hamas ay mga sibilyan. Nakita nyo po, mismong kababayan po natin na nagbabantay sa isang matanda, kasama po doon sa napatay sa karimari-marim na pag-atake ng Hamas. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. At karimari-marim ba ang pag-atake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House of Representatives? Ayan, na ngayon po ay parang nag-automatic kumbatsero na nagdepensa sa kanilang sarili. Parang ito yung parang parang mga miyembro ng 300. Yung si Leonidas, King Leonidas, na biglang naglagay ng kanilang mga shield. Eto na, sabi niya. Shield, matik. Naging matik kumbatsero yung paglalagay nila ng shield. Dahil alam nilang sila inuupakan, inaatake. Kasi po ang banat po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa institusyon na. Sa institusyon. Actually, galit siya kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang particular po niyang pinunterya ngayon, institusyon, sabi niya, most rotten ang House of Representatives. Ang pinakabulok. Ganun. Sinabi yun ni dating Pangulong Duterte? Yes. At yun po yung institusyon na once upon a time, he was a member or a part of. At yung kanyang anak ngayon, si Congressman Pulong Duterte,
ay miyembro pa rin hanggang ngayon at once upon a time ay naging chairman pa ng Accounts Committee. Oo nga pala. Naging chairman pa ng Accounts Committee ng House of Representatives. Oo, baka ang ibig bang sabihin ni Mayor Digong noon hindi siya bulok. Ngayon bulok na siya. Hindi naman niya sinabi yun. Ganun parang ba? it's a tie. It's a tie. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos! Kasi parang Dos! may hinig siya ng pananalita kaya ako umalis siya. Parang ganun eh. Ganun ang dating. Samantalang kung titingnan, ngayon pa lang tayo nakakarinig ng mga survey ng trust and approval ratings ng Kongreso na mataas. Talaga? Sa nakalipas na panahon, mula nung kami hanggang sa tumuntong sa edad na ito na 35. Hindi pa ako nakarinig ng pasadong trust and approval rating ng Kongreso, lalo na ng Speaker of the House. Ngayon lang, kumpatsero, na mas mataas pa ng ilang pagkakataon ang numero ng Speaker of the House doon sa Senate President. Ngayon lang nangyari yan. Kahapon, di man ganyan yan. Kahapon nga, hindi. Hindi, actually, yung binabanggit po na pinakamababa daw po ang rating ni Speaker Romualdez ay talaga naman po, kung kukumpara mo sa presidente, vice-presidente at vice-presidente. Among the top leaders. Pinakababa. Pero ang tinutukoy po natin yung among the leaderships of the House of Representatives in the past at saka sa ngayon, parang gumanda pa nga ngayon. Gumanda. Ang laki na iginanda. Lalo ngayon sa issue lang ng Confidential and Intelligence Fund kumbatsero may mga galit kay Speaker, pero may mga natutuwa din kay Speaker. Dahil sa kanyang paninindigan sa Intelligence Fund. Sa Intelligence Fund. Pero si Speaker lang ba mag-isa yun? Hindi. Kaya nga pinatutunayan ngayon ng buong liderato ng Kongreso na we are one. Kaya biglang nag-cover na ng kanilang shield. Pagkatapos ng shield, may karugtong yun May sibat yun na may sibat yun na doon sa awang. At yun ang ipansusundot na sa kalaban. Matindi pala yan. Ano ang sundot ngayon ng Kongreso? Ang sabi po ng Kongreso sa kanilang sundot, sino ang magsasalita dyan sa Kongreso? Si Speaker ba mismo? O yung kanyang mga deputy speakers? Ilan ba deputy speaker ngayon? 137. Aba, tingnan mo nga naman. Nabawasan pa pala. Napakarami kasing deputy speakers at siyempre yung ilang pang leader, yung majority leader. Sino ba ang majority leader ngayon, kumpatsero? Si Neptali Gonzales. Isa sa pinakamahusay na naging majority leader yan ng Kongreso. Hindi na yata siya. Hindi na ba siya? Hindi na siya, kumpatsero. Na iba na. Kong Boyet, balitaan mo nga kami. Sino bang majority leader ngayon? Si Konyata, basta. Pasensya na kayo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. ACS Balita. Susunod na. 6:15 ng umaga. This time check is brought to you. Makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Unang Asia's Best Cruise Destination Award nakuha ng Pilipinas. Aba! OFW remittances sumipa ng 3% noong buwan ng Agosto. Presyo ng diesel at kerosene may halos piso rollback. Gasolina tataas naman ng mahigit 50 sentimos.
Pangulong BBM biyahing Saudi Arabia para dumalo sa ASEAN GCC Summit. Criminology student na hinihinalang biktima ng hazing Naku po. patay sa Quezon City. At mag-utol na paslit tinodas ni nanay. Nako, Suspect o itong si nanay nagtangkaring magpakamatay dyan sa Cavite. magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6:21 ng umaga. Sa atin munang ACS Good News. nasungkit ng Pilipinas ang kauna-unahang Asia's Best Cruise Destination Award mula sa prestigyosong World Cruise Awards na ginanap noong linggo sa Dubai, UAE. Ito po ang nakangiting ibinalita ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco kasabay ang pagpapaabot ng pasasalamat sa award-giving body dahil ang nasabing parangal ay kumakatawan sa isang malaking panalo para sa turismo ng Pilipinas. Ito ba yan? Yung nakaletrato na yan? Yan, kumbachero. Pilipinas ba yan? Teka, check natin. Mother, Pilipinas ba talaga yan? Nasa litrato na yan. Are you sure? Are you sure? Ayan, Philippines, Asia's Best Cruise Destination 2023. Tapos meron Pilipinas hong na talaga yan, Pilipinas. meron hong nakalitrato na isang maliit na isla na white sand. White sand. Saan kaya yan? Sa Pilipinas ba yan? Ang iba pang bansa sa Asia na lumaban para sa nasabing parangal ay ang India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand at Vietnam. Ang World Cruise Awards sa isang taon ng programa na kumikilala sa naiibang kausayan sa cruise industry at isa ito sa pinakahihintay na event ng mga cruise professional, media at clients sa buong mundo. Yan. At naalala niyo po mga kababayan, ina-announce po ni PPA General Manager Jay Santiago na naglalagay na sila ng mga cruise ports. Cruise ports. Oo, ayan, dito. Na, di ba tinukoy niya yan sa bandang meron sa Visayas, Bohol, Mindanao. Meron sa Bohol, meron sa Palawan, at sa Norte meron sa Ilocos. Meron din sa Ilocos. Naku. Baka gusto nyong dagdagan Secretary Jay Santiago sa Dingalan. Ang ganda nung port doon. Ang tagal ng port noon, pero hindi nagagamit. Yung yung Aurora Economic Zone. Ang ganda at ang ganda ng Dingalan kung mapupuntahan natin na madidevelop ng gusto. Ayan. Batanes of the East nga ang tawag nila dyan. Ang ganda niyan. Napakaganda po sa Dingalan. Ang ganda po ng dagat dyan. Kwan daw yan, kumbachero. Tinanong ko yun, ano pa talaga pronounce dyan? Sabi ko kay Mayor Sherwin Taay. Si Mayor Dingalan. Si Mayor Sherwin Taay. Mayor, magandang morning. Magandang morning. At sa mga kababayan natin dyan sa Dingalan. At congratulations sa atin bilang number 1 pagdating po sa cruise destination. Yehey! Samantala, lumago ng halos 3% ang dolyares na ipinapadala ng mga Pilipino mula abroad. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa $3.1 billion ang personal remittances ng mga OFW noong Agosto. 2.8% itong mas mataas sa $3.02 billion na dollars pera padala ng mga OFWs sa parehong panahon noong 2022 at mataas din sa 2.5% noong July. Sumipa rin ng 2.7% o $2.8 billion ang cash remittances ng mga Pilipino sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga bangko. Pinakamalaking pera padala ay mula sa mga OFW sa Amerika, Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, UAE, Canada, Qatar, Taiwan at Korea. 6:25 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. May dahilan na para magsaya ang mga motorista na diesel ang gamit sa kanilang mga sasakyan dahil may rollback itong halos piso kada litro simula ngayong araw. Bukod sa diesel na bumaba ng 95 centavos kada litro, ang kerosene ay may katulad ding halaga ng rollback habang ang gasolina naman ay tataas ng 55 sentimos kada litro.
Samantala, biyahing Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na gaganapin October 19 to 20. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, kasama sa tatalakayin ng Pangulo sa bilateral meeting sa hari ng Saudi Arabia ang hindi pa nababayarang sweldo ng mahigit ng nasa 10,000 OFWs matapos magsara ang kanilang kumpanya na nagdeklara ng bankruptcy noong 2015. Alas 6:26 ang oras ngayon. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreein kayo, gising na. Patay ang isang criminology student na hinihinalang biktima ng hazing sa Quezon City. Kinilala ang biktima na si Aldrin Lery Chua Bravante, 25 anyos na nag-aaral sa Philippine College of Criminology sa Maynila. Naku po. Naganap daw po ang hazing sa isang abandonadong gusali sa Santo Domingo Avenue sa kanto ng Calamba Street. Lupaypay at matigas na ang katawan ng estudyante ng madatnan sa ospital ng kanyang pamilya. Naku naman, naku po. hazing na naman. Walang kadala-dala. Anong fraternity? Kaya Walang nabanggit pero criminology student daw to, kumbachero. Taga Philippine College of Criminology. Ayan, nako. Alas 6:27 ang ating oras. Diyos Maraynaga, Sendugabos, mga Bicolano, Matanagabo, gising na. Patay ang magkapatid na 3 taong gulang at 4 na taong gulang matapos na gilitan sa leeg gamit ang cutter ng kanilang sariling ina sa loob ng kanilang bahay. Diyan po yan sa bayan ng Magallanes sa Cavite. Nang mapatay ang kanyang mga anak na sina Hope Julian Tapang, 4 na taong gulang, at Clavy J. Tapang, 3 taong gulang. Ginilitan din ng ina na si Clarice Tapang, 26 anyos, ang kanyang sariling leeg at ngayon ay nasa critical na kondisyon sa ospital. Depresyon sa dami ng problema ang kinakaharap ang nakikitang dahilan ng pulisya, kaya nagawa nito ang krimen. Walang binanggit na padre di pamilya. Walang nabanggit ng Si Mariano Cain do. Doon po sa may mga dinadala dyan, mga kalungkutan, marami po yan. Maaaring sa kabuhayan, maaaring sa pamilya, maaaring sa karamdaman. Nakaka-depress po talaga yan, pero hindi po ito ang solusyon. Hindi po yan ang solusyon, mga kababayan. Maraming solusyon, pero pangunahin na po dyan ang nasa taas, ang ating Panginoon Diyos. Ayun, talaga yan. Susunod! Dito boy! 628. Ito pong website daw po ng Kamara. Pinagmamalaki po ng Kamara. Hindi kami walang problema dito Walang problema dito. Nahack man, nabawi na namin to. Nabawi na raw po ang nahack na website ng Kamara. At ang binawasan ng intelligence fund o tinanggalan ng intelligence fund na DICT, gusto ng Kamara na dagdagan ng budget. So ibabalik. Hindi, sumasakit ang ulo ko sa kanila. Tinanggalan tapos gusto raw dagdagan ng budget. Siguro hindi na dapat na confidential. Hindi na. Kapag kailangan talaga ng budget, ponduhan ng merong nakamalinaw kung saan gagamitin. Nakakatawa lang. Nadamay kasi yung DICT. Nadamay yung DICT. Samantalang sa panahon po ngayon, ang labanan ay cyber security na. Yan talaga ang dapat na ponduhan natin. Yan ang dapat pinopond. At kung kailangan intelligence fund ang gamitin dyan, gamitin. Yan. Eto pa. Meron hong nananawagan na papasukin ng mga investigador. Ang mga senador. Papasukin daw sa bansa ang mga investigador. Ayan. Para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 629. Bayan kong Filipino-Chinese, lakyam samsahun. Ayan, marami tayong mga tagapakinig na kahit na Chinese origin, kahit na of Chinese origin, Pilipino. Ang paninindigan. Saka dito na nga ipinanganak ang karamihan. Kailangan po nila na matuto ng wika ng Chinese dahil bahagi ng kanilang pakikipagtalastasan pati na po sa negosyo. Kahit nga hindi Chinese gustong mag-aral ng Mandarin, di ba? Meron akong na-feature dati kung bachero. Dito sa may likod ng SM City, may eskwelahan dyan May eskwelahan. Kinover ko.
Mga Pilipino, mga high school, Oo. ang klase nila ay Chinese. Pagpasok mo Oo. Chinese ang talaga? ang subject. Matutuwa, tinanong ko yung bata, ba't ba nag-aaral ka ng Chinese? Oo. Gusto ko po niyang makipagtalastasan sa mga mayayamang Chinese. Oo. Mayayaman talaga. Mayayaman, sinabi, para daw ha? siya ay yumaman din. Abo, tingnan mo Mataas nga ang naman, pangarap oo. ng batang yun. Ganon. Mahusay. At kung merong nakikinig sa atin ngayon, marunong kang mag-English, Oo. marunong kang mag-Filipino, mag-aral ka pa ng ibang lingwahe. Oo. Espanyol, mas maigi. For your advantage yan. Oo, lamang na lamang ka, pare ko. Iba ka. Anong oras ngayon? Lakyam, Samsihun, 6:34 ng umaga. Nabawi na ng Kamara ang nahak nitong official website at balik operasyon na rin matapos ma-deactivate ng isang araw. Tiniyak ni House Secretary General Reggie Velasco na ginagawa ng Kamara ang lahat ng pag-iingat at pagpapalakas sa depensa kontra cyber attackers at desidido sila na papanagutin at matukoy ang mga responsable sa hacking ng kanilang website. Nanawagan ng Magdalo Group kay Pangulong Bongbong Marcos na payagan ng makapasok sa bansa ang mga investigador. Ano? Investigador ng ICC at isa lang sa investigasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa madugo nitong kampanya laban sa droga. Ginawa ni dating Senador Antonio Trillanes, National Chairman ng Magdalo, ang apela kasunod ng pag-amin ni Duterte sa publiko na ginamit niya ang kanyang confidential and intelligence funds para magsagawa ng mga extrajudicial killings sa kanyang mga constituents sa Davao City noong siya pa ang alkalde ng lungsod. Alas 6:35 na po ng umaga. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Dalawa pang testigo ang nag-recant sa kanilang testimonya kaugnay sa kasong illegal drug trading laban kay dating Senador Laila de Lima. Nakonsensya raw ang dating pulis na si Rodolfo Magleo at ang police asset na si Nonito Arile kaya binawi nila ang akusasyon na sangkot sa bentahan ng droga ang senadora na 7 taon na rin nakakulong Ay, sus. sa PNP Mario Detention Josep, ano? Center. So may natira pa bang witness laban kay Senator Trillanes kay Senator De Lima? Naku, Wala na yata, ano? parang naubos na eh. Oo. Si Junel ba? Ay, oo nga, ano? Jonel! Kumusta na, Jonel? Alas 6:35 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongane, mga kabalen? Gising na ba kayo? Pinatataasan ng Kapampangang si Senator Lito Lapid ang spending cap o gastusin ng mga kandidato sa eleksyon. Layunin ng Senate Bill 2460 na ni Senator Lapid na matugunan ang epekto ng inflation sa gastusin ng mga kandidato para sa national and local elections. Magkano ba ngayon? 3 piso. Ay, wala nga pala, no? 3 piso. Hindi na nga pala makatotohanan. Ayan, hindi na. Oo, hindi na. Kalokohan na lang yung 3 piso nga na pala yun. Hindi nangyayari yan. Yung 3 piso per voter ang gastos ng isang kandidato. Wala na yun. Kalokohan. Kalokohan na nga lang yun. Hindi naman dinideclare yan eh. Oo. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong unang Filipino repatriate mula sa Israel ang lalapag na bukas. At nakalabas na sa Gaza yung 131 Pinoy. Yehey! Aba, magandang balita na yan. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 637. ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag laundry day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain formula kaya tanggal ang makapit, matikit at malupit na dumit siya kaya easy-easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Unahin lang natin, kumbachero, andito na pala si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hello, Asek. Asek de Mesa. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kayo, pasensya na kayo, nalilito kami, no?
finally, kayo na ba talaga ang spokesman ng Department of Agriculture? Base po sa special order galing kay Senior Yusek Panganiban, tayo po ay naitalaga last week. Ayun. Yan na talaga. Special order pala yan. May special order pala. So, wala po kayong deputy kasi nagsasalita minsan si Rex Estoperes, di po ba? Opo, hindi pa naman po nawawala yung kanyang order. Siya po ay deputy pa rin po. Oo, importante do, Kumbachero, kasi kailangan nating makatanggap ng mensahe na uniform galing sa mga ahensya ng pamahalaan. Katulad na lang po halimbawa ng supply po ng karne. Meron pong isang balita noong isang araw that was quoting the Department of Agriculture na nagsasabing kailangan daw pong mag-import ng karne ng baboy. Ano po bang katotohanan doon? Yun po kasi ay hindi pa pumasok yung September import data nung ginawa po yung projection na yun. So nung pumasok po yung import data ng pork na about almost 38,000 metric tons at sinama po doon sa computation po ng ating supply and demand analysis. Lumalabas po na pagkatapos po ng buwan ng Setyembre o tapos ng third quarter, we still have 19 days going into fourth quarter. And with the local production expected at almost 310,000 metric tons. So we're expecting po stable supply ng pork for the rest of the year. At dahil tuloy-tuloy din naman yung pagproseso ng Bureau of Animal Industry noong SPSIC ay na may parating po ngayon pa rin namang fourth quarter at yung pong inventaryo ng NMIS sa ating pong cold storages. So stable po yung supply ng ating karning baboy sa bansa hanggang sa matapos ng taon. Yan ang importante. Yan ang yun po mismo. Actually, butikin laro nyo yan. Ano? Pero kung po kasi Asik kayo po mismo yung kino-quote doon sa balita na sinasabing kailangan mag-import at posibleng tumaas ang presyo ng karne. Kaya nga nung araw na yun, tumaas na yata yung presyo sa palengke. Actually, ngayon po ay bumaba nito mga nakalipas na araw. Nung tingin po namin yung presyo halimbawa ng kasim ay nasa 280. Ito po ay naglalaro to 95, 300 ng mga nagdaang araw. Yung liempo ay nasa 330 kahapon na nag-check kami. Ito po ay 360 consistently for the last week. Kaya nakikita po natin yung downward trend presyo ng baboy. Ayan. Good news yan doon sa mga nakikinig sa atin. At bumababa ang presyo. Noon ngang unang lumabas from DA na kailangan mag-import dahil kukulangin ng baboy, yung mga nasa hog industry mismo nagsasabi na hindi. Ayos, bastante. So, ang dami nating supply ng baboy. Kaya nagkaroon doon pa lang nagkaroon na ng problema. So, inuulit natin, Asek, kasi sinasabi nyo ngayon, wala tayong problema pag ang pag-uusapan ay supply ng baboy hanggang sa matapos na ang taon. Tama po yan, Ka-Jerry and Katuni. Okay, sa bigas po, Asek, anong sitwasyon natin? Sa bigas ay matatag din yung supply natin dahil ngayon in-expect natin talaga maganda yung harvest for the wet season, and then yung ating inventory after October na peak ng harvest ng wet season ay makapagtala tayo ng 77 days, at pagtapos ng harvest ng buong wet season ngayong Nobyembre, inaasahan natin tataas pa ito ng 94 days. So wala pa yung additional imports dito ng fourth quarter. So kung maitatala natin yun ay mas magiging stable yung supply natin for the rest of the year and going into next 2020. Pag magkahalo na yan, Asek, yung importation tsaka local production. Local production pa lang yun. Yung import natin as of third quarter was 2.4 million metric tons. Okay. Sa buwan ng September, that was 271,000 metric tons. So, meron pa rin namang parating ngayong fourth quarter, October, November, and December. So, dadagdag pa yan dito sa ating local production.
na 94 days by end of November. So far ho ba sa ngayon, ang ngayon Oktubre na, ano ho ba October 17 na pala ngayon. Ano ho ba ang lagay ng local production natin? Kasi last year parang ang report bagsak tayo. Bumagsak tayo sa local production. Ina-expect natin ngayon ay yung ating record harvest na 20 million metric ton. Last year ay nasa 19.7 lang tayo. So pwede tayong lumago ng yung record natin. Ang pinakamalaki natin was 19.96 million metric ton. Oo. So ngayon ay magbe-breach na yung 20. Yeah, kaya po natin na ma-break yung barrier na 20 million metric ton. Ayun. Pang ilang percent na po 'yon ng self-sufficiency natin, self-sufficiency, yung 20 million? Ang ating sufficiency 100% ay between 24 to 25 million metric tons. Dahil tayo ay more than 110 million Filipinos na, ang daily requirement natin is 37,000 metric tons per day. Oo, so kailangan pa natin ng mga 4 to 5 million metric tons. Kaya ba natin next year yan, Asek? Ano po, ang target ng ating administrasyon ay 95 to 97% towards the end of this administration po. 95 to 97%. Okay, last na lang. Magkano po ang presyo pa rin ng palay ngayon sa farm gate? Sa farm gate, nakakita tayo on average yung wet ay 19.2 at yung dry natin ay a little over 22 pesos per kilo yung dry natin. Ito po ay bili po ba ito ng NFA o bili ng trader? Halo-halo na ito ato niya in Kajeri. Ito yung national average. Yung sa NFA, ang bilihan nila ay 16 to 19 ang wet, pero karamihan niya ay 19. And then yung dry ay between 19 to 23. Yes, sir. Asek, salamat po sa inyo. Salamat sa good news, at least sa baboy at saka sa kanin at ulam, ayos tayo. Thank you. Thank you, Asek. Ayos po tayo. Maraming salamat. Salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. 2 sa DZRH. 6 na minuto na lang, kumbatsero, at alas 7 na ng umaga. Binabati nga pala natin ng happy birthday si Jeriana Jean Baha. Ngayon? Oo. Ang aking kaisa-isang daughter, si Jean. Happy birthday. Ka-birthday pala ni Jean si Captain Ed Mijares. Captain Ed. Hogad. Captain Ed. Wala ba tayo dyan? Dapat tayong libreng sakay sa helicopter dyan. Ayun. Ang galing magpalipad ng helicopter nito, si Captain Ed. Kaya pala ang tawag sa kanya, the helicopter. The helicopter. Captain Ed, the helicopter Mijares. Ayan. May magandang balita na tayo, kumbatsero. Dahil nakalabas na raw sa Gaza ang 131 mga kababayan natin doon. Ayan, good news nga yan. Alamin natin ang balita mula kay RH52, Edniel Parosa. Coming, Edniel. Katunying at Jerry, darating na sa bansa dito sa Pilipinas ang unang batch ng mga Filipino repatriate mula Israel. Bukas yan, October 18. Nagkumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration, 18 OFW na nagbalikas mula sa gera ang nakatakdang lumapag sa NAIA Terminal 3. Bukas ng hapon, isasakay umano mga ito ang Etihad Airways ng una national airline itong United Arab Emirates ang nakatakdang dumating bukas sa Pilipinas bandang 3:55 ng hapon. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na may 17 Pinoy ang nakatakdang umuwi bukas mula sa Holy Land. Sa iwalay na pahayag, sinabi ni DMW spokesman Toby Nebrida na karamihan sa mga pauwi caregiver at mga hotel service worker. Kabilang sa kanila yung 8 dapat uuwi kahapon, araw ng Lunes, pero na-delay at isinama na lamang sa ikalawang grupo. Samantala, yung binabanggit niyo, Katunying at Jerry, batay sa tala ng OWA, umabot na nga sa 131 Pinoy ang nailalayo mula sa Gaza Strip kung saan
Nangyari itong bakbakan dahil sa pagpalag ng Israel sa umataking militant group na Hamas. Una rito itinaas ng DFA ang Alert Level 4 na nagtatakda ng mandatory repatriation ng OFW sa Gaza. Batay sa tala ng otoridad, nasa 200 ang Pinoy sa Palestine o sa nasa 200 na Pinoy sa Palestine. 131 dito ang nasa Gaza Strip. Ibig sabihin, base sa update ng OWA, lahat na, Katunying at Ka-Jerry, ang mga namomonitor nilang Pinoy sa Gaza, ang nakalayo na sa nasabing bakbakan. Saan daw na nadala, Edniel? Sa Egypt. Wala pang detalye kung saan dinala, pero ang binabagit ng DFW, yung mga repatriates in particular ay nasa pangangalaga ng ating embahada sa Israel. Ngayon yung dyan naman sa may Gaza Strip na of course ay under ng usakop ng Palestine, wala pa masyadong detalye kung saan sila nailikas ng ating authorities. Bagamat kung matatandaan natin ang sinasabi ng AFP at ng ilan sa ating mga official sa DFA, may mga nakapagtat tukoy silang safe haven na ayaw na rin nilang i-specify para doon sa kapakanan ng ating mga ire-repatriate o ililikas na OFW. Baka doon dinala sa Egypt, padaan doon sa Mount Sinai. No, sa Mount Sinai. Diba? Kabisado ni Kong Bachero yan. Makita pa nila doon. At yung mga bato ron, Kong Bachero, doon sa Mount Sinai, may design. Kapag biniyak mo, may... Pwede ba kay Darna yan? Hindi pwede, malaki. Hindi pwede lunokin. Pero maganda, pag biniyak mo, may design yung loob ng bato. Galing, ano? Talagang Mount Sinai. Parang bulaklak o parang mga dahon. Thank you, Edniel. Thank you, Edniel. Ang mataas ang chance sa Katunying at Ka-Jerry, yung pagdaan sa Egypt, sila yung mga sure na uuwi sa Pilipinas na repatriate. Alam natin kasi yung mga nasa Gaza Strip, sila yung may mga pamilya eh. Sila yung mga may pamilyang Palestinian at nagkaroon na ng sariling buhay dyan sa nasabing bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakain na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! Nasaan si Sherwin? Kaya saan siya mamumudmod ng salapi? Pero ang namudmud muna ngayon ng paalmusal ay si Captain Ernesto Villa ng Masters Flying School dyan sa Plaridel, Bulacan. Captain Villa, wala ba tayo? Sinabi lang namin, wala ba tayo dyan? Nagpaalmusal kagad kayo. Hindi naman kayo mabiro. Wala na ba tayo dyan? Ayan. At isa pang nagbe-birthday ngayon na inaasahan natin magpapadala din ng pa-breakfast ay itong si Orly Trinidad. Uy, happy Birthday, Kapuso! Orly Trinidad. Orly Trinidad. Happy birthday! At magandang morning kay Engineer Tony Nanggel. Wala daw bang pupunta dyan sa Palaya para mamigay ng malakas natin. Ayan, ako. Marami nang naiinggit dito sa Metro Manila. Puro na lang daw Metro Manila. Sherwin! Nasa ka ba, Sherwin? Actually, Jerry, dito sa Barangay Santa Ana sa Pateros. Pateros? Ang Pateros ba city na rin? Hindi pa. Siya nag-iisa eh. Nag-iisang bayan. Nag-iiwan, pero sa dami ng sasakyan. Sa dami ng sasakyan, ha? Oo. Ang liit lang kasi ng Pateros. Maliit lang Pateros, parang barangay lang eh. Oo. Pero yung mga kalsada rito parang iskinita. Yan, ha? Dahil hindi ka pwede pumarada sa daan. Kaya ang ginawa namin, nakiparada kami sa bahay-bahay. Sherwin, buti pala nabanggit mo. Saan nga pumaparada yung mga kababayan natin dyan? Bawal sa kalsada yan. Bawal magparada sa kalsada rito. Hindi ka pwedeng bumili ng sasakyan. Basura yun, nakaparada, Ha? Nakaparada kasi mamamonekta na eh. Sa liit ng kalsada, no? Sa kitid. Bawal pumarada sa daan dahil pag pumarada ka rito, tigil lahat tayo rito, pati buhay ng mga tao. So nakiparada ka dyan sa isang
Residential Kailangan yan. makiparada ka sa, yan, yung paradahan dapat yan, may cover, ganyan. Aba, Tapos nasa binantera ka naman. para paglabas mo, dire-diretso agad. Pero ito matindi, ang lakas ng radyo, malakas na nakikinig. Ito, ano? Yun, ang ganda ng radyo niya. Ganda ng radyo ni tatay. Tatay, maganda ang pangalan niyo po. Good morning. Bonnie Villaferte. Si Tatay Bonnie. Tay Bonnie. Oo, ano to, kaibigan to ng tatay ni Ate Rosel. Aba, ganun ba? Pambira. OFW din ba kayo dati? Si Daddy. Daddy Lando. Si Daddy Lando. Velasco. Kilala, friend ko siya sa Facebook. Friend sa Facebook. Kaya Apo. pala. At saka nakasama ko siya sa Middle East noon. Yun Kaya na, nga, ayun na OFW. nga. Oo. Saan po ba sa Middle East kayo nagtrabaho, tatay, dati? Sa Riyadh. Sa Riyadh, Siya sa Saudi. sa Saudi Water yata. Ganun. Saudi Water. Ayun. Saudi oil. Kita mo. Water. Kita Water mo treatment. naman. Daig nyo si Daddy. Kayo, nasa DCRH kayo. Si Daddy, wala. Live pa, ayan, kita nyo. Tsaka mukhang Sherwin. Yes, sir. Kanto niya yung PD1 namin siya doon. Ayos. Ganun ba? Tsaka si Tatay Bonnie, mukhang malaki na ipundar. Oo, sa pagtatrabaho sa Saudi. Ito mo naman, no? Katas na Saudi. Katas ng Saudi. Ayun. Oo. Pero ngayong umaga, meron kayong pakatas ng DCRH dahil nahuli namin kayo nakikinig sa DCRH. Sino paborito mga announcer? Siyempre, Anthony Taberna at saka Baha. Anthony Taberna, Jerry Bapping na 1,000 pesos! Ayun. Hey. Thank you. Meron lang akong ikikwento kay Kato yung bahagyang kwento lang. Tungkol kay Rachel. Sige po. Hello. Si Rachel, bata pa yan, nakikita ko na yan. Pati yung kapatid niyang lalaki. Oo. Pagka napupunta kami sa kanila. Si Sherwin. Doon kasi na worship service, worship natin na yung nakikita ko na siya doon. Ayun. 1980s, gano'n, 1983. Ayun, 1980. Ayun. Maraming salamat po, tatay. Thank you so much. Kumusta namin kayo kay Daddy Lando. Thank you. Salamat Thank you. po. Maraming salamat din po sa inyo patuloy na pakikinig at pagtutok sa DZRH. Sherwin, may bayad daw ang parking dyan. Oo nga, mukhang magbabayad. Dahil nga sa patuloy na pakikinig po ninyo, number 1 ang DZRH sa recent survey ng Kadalat ng Nielsen. Maraming salamat po sa inyo pagtutok. At sa lahat ng malakasang tumututok sa DZRH, baka kayo ang susunod na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sherwin Batal Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Yay! Thank you, Sherwin. Wala daw ba sa Japan nitong malakas promo? Sabi ni Kuya Arthur Fermin. Lalong mahirap yan. Aya Jelom Tang, magandang morning. Ganon din kay Mel Magno, lalaging nakatutok. 24 oras. Ayun, 24 oras. Si Irith Fermin ay birthday ngayon. Happy birthday. At si Balti Fermin ay belated happy birthday, Balti. Domo arigato gozaimasu. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Apopoy. 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Unang 18 OFW na umalis sa Israel darating na sa bansa bukas. 131 Pinoy nakalabas na ng Gaza.
Grupong Hamas tinangkaring pasukin ang Pilipinas noong 2018 at 2022. Ayon po yan sa National Security Council. Dagdag ebidensya laban sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinadala na sa ICC. Grupong Manibela bigong maparalisa ang transportasyon sa Metro Manila. Campaign period para sa barangay at SK elections aarangkada na sa Huwebes. At pagtatanggal ng sapatos ng mga dayuhang pasahero sa NAIA, sinuspinde ng OTS. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang pasadahan na natin ang mga malalaking balita. Balik Pilipinas na bukas ang unang batch ng mga Pinoy repatriate mula Israel. Kinumpirma ng OWA na 18 OFW na nagpalikas mula sa giyera ang lalapag sa NAIA alas 3:55 ng hapon sakay ng Etihad Airways bukas. Ayon naman kay DMW spokesperson Toby Nerbrida, karamihan sa mga pauwi ay caregiver at hotel service worker. Kabilang sa kanila ay ang 8 Pilipino na dapat ay uuwi na kahapon pero na-delay at isinama na lang sa ikalawang grupo. Samantala, batay sa tala ng OWA na ilabas na ang 131 Pinoy mula sa Gaza Strip kung saan nangyayari ang bakbakan ng Israel at ng grupong Hamas. Samantala, tinangka ng grupong Hamas na mag-organisa ng kilusan sa Pilipinas. Sa katunayan, ibinunyag ng National Security Council na 2 pinaniniwalaang operatiba ng militanteng grupo ang dumating sa bansa noong 2018 at 2022. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na isa sa 2 Hamas operatives ay eksperto sa paggawa ng bomba at naaresto ng PNP bago ipinadeport noong 2018. Ayon sa opisyal, isa pang ahente ng Hamas ang namonitor na nakipag-usap sa isang local extremist group noong nakalipas na taon. Ipinadala na ng Magdalo sa International Criminal Court ang kopya ng TV interview ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings. Kinumpirma ito ni dating Senador Antonio Trillanes III na siyang national chairman ng grupong Magdalo. Ayon kay Trillanes, sapat na dapat itong basihan para makumbinse si Pangulong Marcos na papasukin sa bansa ang mga investigador ng International Criminal Court. Mismong si Duterte nga raw ang umamin na ginamit niya ang intelligence fund para ikasa ang EJK sa Davao City nung mayor pa lang siya. Ginawa ni Duterte ang pahayag sa kanyang TV show sa SMNI pero binura ito kalaunan sa YouTube channel ng network. At nasa linya natin, kumbatsero, si Attorney Melvin Matibag, ang Secretary General ng PDP Laban. Attorney Matibag, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hello, Attorney. Yes. Ay, good morning po. Good morning. Magandang umaga po, Katunying at Boka. Yes, Bok. Good morning, Attorney. Opo. Magandang umaga po, Jerry. Napatawag kami kasi meron pong isang balitang lumabas ngayon na ikino-quote po kayo na sinasabi niyo raw na dapat wala namang intelligence fund yung office ni Vice President Sara Duterte. Ganito po yan, Katunying, kasi sa ngayon po, nagsusulat ako. I'm a writer sa Daily Tribune. Opo. At doon po sa Daily Tribune, nagalan ako ng article, Discussion on the Confidential and Intelligence Fund sa CIF. Opo. Kasi medyo mainit na usapin po ngayon. So bilang isang manunulat, writer doon sa opinion writer at also a lawyer, tingnan ko po, pinag-aralan ko yung procedure kung ano ba talaga dapat yung proseso ng pagbibigay ng Confidential Intelligence Fund. I even look at the other jurisdiction kung paano nila ginagawa yon. So unang-una po, alam naman natin yung paggawa ng budget ng isang gobyerno ay nagsisimula po sa rekomendasyon ng Executive Office of the President together with this economic team will submit yung tinatawag na NEP papunta ng Kongreso. At ang Kongreso magkakaroon ng deliberation. Magpapasa sila after the committee hearings, dadaan sa reading, 3 readings, at ganoon din po sa Senado.
But yun po yung process ng pag-budget. So discretion po talaga nila yan. Joint ng executive at ng legislative. But when it comes to spending, pag-schedule ng spending at saan gagamitin, saan ilalagay, nasa Kongreso po yan. Nung tinitingnan ko po yan at tinignan ko rin po yung ibang jurisdiction, lalo na po sa Amerika kung saan po yung ating pong proseso, yung ating batas. Paggawa ng batas ay halos nakapattern po sa Amerika. Tinignan ko po, talagang yung intelligence funds po nila, binibigyan lang talaga yung mga National Intelligence Services. Dalawang grupo lang po, military and the National Intelligence Services. Yung sa National Intelligence Services, yun po yung CIA nila, saka FBI, who is in charge with gathering of intelligence, and also the military. So dito po sa atin, nung tingnan ko, yung pong dapat in charge with civil aspect ng pamumuno, at kaya po ng DepEd, ng DTI, I even mentioned the OTR, and of course, other offices like the Office of the Vice President, they are not in charge with the confidential and intelligence gathering. Kaya hindi po dapat lagyan. So hindi sila entitled? Yung po position ko po. Opo, yun po talaga ay yung po ay opinion ko based on ano po ang sinasabi ng batas natin and also in other jurisdiction po. So ang opisina ni VP Sara hindi entitled, ang DepEd hindi entitled, and so many other civilian government agencies, pero ang Office of the President po, ang Office of the President, alam naman po natin, they're the main office in charge of everything. Alam po natin, siya nga po ang Chief of Staff siya po ang ibig sabihin, siya ang Commander-in-Chief ng ng ating po military. So meron po talaga yan. And even since time immemorial, if you will check the history of the Philippines, ang Office of the President will always be allocated an intelligence fund and confidential funds. So yan kasi sila rin naman po ang magbibigay ng discretion to augment. Halimbawa, kung sa tingin natin medyo nagkulang ang intelligence funds ng military natin, binanggit ko po dyan, 5 domain yung binabantayan natin dyan: airspace, land and sea, and now including cyberspace. So yung Office of the President can augment that in the moment na magkulang po. Actually, doon nga po sa position ng Kongreso na yung DICT, alisan po ng budget ng intelligence fund, hindi ko po siya nilagay na dapat alisan. Dahil ako po personally, sa tingin ko, dapat po meron ang DICT. Considering po yung mga nangyayari ngayon, katulad at Bok Jerry, ang dami pong attack ngayon sa ating mga cyber sites. Gaya po nung nangyari sa ating pong PhilHealth. Kailangan po, at ako po, the experience na ako po yung presidente ng Transco, yung pong cyber attack po dun sa ating pong transmission facility, yan po ay kailangan na bantayan. Pero hindi po ako humingi ng intelligence fund dahil ang ginagawa ko po, I will make a constant coordination with the national Nika po natin, intelligence center po natin. Siguro po yun ang tamang pwedeng gawin ng ibang ehensya na nangangailangan ng intelligence gathering, makipag-ugnayan po dun po sa ating pong mga ahensya na meron pong mandato na magkaroon po ng pag-gather ng mga intelligence po. Ayun, nasagot nyo na yung itatanong sana namin nga tungkol sa DICT. So, ang position pala ninyo, dapat may intelligence fund. Pero, attorney, hindi kaya mas magandang ilagay na as regular budget at hindi intelligence fund? Bakit ba kailangan confidential and intelligence fund kung ang popondohan natin may kinalaman sa cybersecurity? Kasi alam naman po natin, Bok, yung gathering po ng, yung paggasta po ng pondo, meron pong requirement yan under the law, lalo na po sa COA. So may reporting po yan The nature of the intelligence funds, iba po yung reporting yan sapagkat we keep it confidential and hindi para po hindi nabubulgar ko kanino. Kasi po yung mga data na pumapasok po sa ating pong gobyerno, may level of security po yan. Meron top secret, meron po pwede talaga sa public. So kaya doon po inilalagay yan. Pero doon po sa idea na ganyan, we leave it to Congress kung paano natin gagamitin yung pera. Tama din naman po yung position ninyo na ilagay na lang sa regular budget. Kagaya po halimbawa, yung sinasabi po sa DepEd na gagamitin sa ROTC, halimbawa po yung yung pondo na intelligence fund. Pwede naman po tayo mag-request ng budget na o for ROTC. Whether this is the ROTC program is tawag dito, elective siya, mandatory or voluntary, di ba po? Hindi naman kailangan po na gamitin ng intelligence fund. So,
meron po ganun may Tama. dynamics. At alam naman po natin, ang Kongreso naman can exercise oversight function. Yung po mga nilagyan nila ng budget Pwede naman nilang pa yan yes, tama po. Okay. Opo. Last point na lang. Medyo malakas po ang dating ng inyong opinion tungkol po sa isyong ito, considering meron pong bakbakan ngayon ang kampo ni Speaker Martin Romualdez at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte on the other hand, kasama ang syempre ang anak niya na si VP Sara Duterte. Kayo daw po ba nakikipagsulian na ng kandila kay Pangulong Duterte na matagal po niyong pinaglingkuran sa pamahalaan? Ay, hindi po. Katunayan po, we respect the position of our chairman. At ako po, unang-una na, hinahangaan ko po yung dating Pangulong Duterte. He's always entitled to give his opinion. And me also, as a PDP laban, I respect that opinion. Alam niyo ba po, pumuusok na po yung Bible group namin doon sa PDP laban na meron talagang mga iba-ibang opinion. Katunayan, isa nga po ito sa dahilan kung bakit sinulat ko, sapagkat this opinion po is based on legal. Wala pong personalities. Hindi po ako nagipagbakbakan kay Speaker, hindi po ako nagipagbakbakan kay Pangulong Duterte. Katunayan po, parang kaya ko po ito nilabas is probably a position that is issue-based should be viewed by both parties para po makita yan. Kasi yung kay Pangulong Duterte panawagan na mag-audit din naman po doon sa extraordinary na expenses, tama din naman po yun. Kailangan din naman talaga pong buksan. Pero I'm not engaging in personalities dito po. In fact, sabi naman po sa PDP laban, sabi ko, uusok yung aming Bible group. Kasi po, we are based on democratic po yung participation namin dito. Teka muna, bakit umuusok? Ilan na lang ba ang membro ng PDP laban? Para naman pinapasiklaban nyo kami na marami pa kayo. Ilan na lang ba ang membro? Marami po. Ano bang wing yan? Anong wing? Wala na bang wings yan? Wala. Wala na pong wing ng PDP laban. Okay. PDP laban po ngayon, ang chairman natin, ang dating Pangulong Duterte, ang Pangulo po ng partido, si Congressman Pidito Alvarez. Meron pa po kami 28 na congressman ngayon. 28 na congressman. Meron pong 20 plus po na governor at 100 plus pa po na mayors. Marami pa po. Marami pa po. At amin pong mga mass base members, marami pa rin po. So naghahanda na rin pala kayo sa 2025. Tatakbo ba talagang congressman si dating Pangulong Duterte para daw kunin ng speakership sa Kamara? Wala naman po. Wala pa po napapag-usapan ganon. Kung ano man po magiging plano na aming po chairman ng partido, pag-uusapan pa rin naman po yan. May deliberation Senador po. Hindi pa rin po. Wala pa rin po. Kaya lang, siyempre nakakatawa na lagi namumuna sa survey ang ating Pangulo. Ano po, nasama sa survey. So, everything is being considered po. Pero personally, kung kami po ang tatanungin, gusto namin. Because kagaya ng mga opinion na yan will matter. And of course, mayroon mas mabigat na weight kung siya po ay nanunong. Teka nga muna, pakiulit nyo nga yan. Kung kayo po ay gusto nyong tumakbo ang dating Pangulong Duterte. Personally po. Ako po, personally, kami po sa mga leaders po ng PDP, we want him to be part of the government because his wisdom will still give weight and give direction also to the in what capacity po? Anong position? Siguro po, senador po, dahil party's policy, yan po, mabibigay na po yung party. Yes, sir. Si Atty. Melvin Matibag. Ayun. Ba't ba kung saan tayo pupunta? Ikaw nga pala. Wala po tayong balak sa politika dyan. Nalilis ko po ngayon lang nasa kongreso po namin. Congresswoman po ngayon sa lugar namin yung minis ko. Ako naman po balik po sa pribadong pag-practice. At ito nga po, nagsusulat ako ngayon sa Daily Tribune. Kaya po, naglalabas tayo ng ganyan mga opinion. Kaya po, naghahatid kayo ng bata sa eskwela. Kaya tama po. Attorney Melvin, salamat. Po tayo ng mga anak namin. Yes, sir. Maraming salamat po, Attorney Melvin. Salamat po, Katunying at Doc Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Si Attorney Melvin Matibag, ang Secretary General ng PDP. Actually, maganda pong pag-usapan tong Confidential and Intelligence Fund. Kailangan lang, pag pinag-usapan natin, open-minded kayo. Hindi yung meron na kayong mindset, meron na kayong konklusyon. Pakinggan po nating mabuti. Ito nga
kapartido pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sabi niya? Si Pangulong Duterte, inuupakan niya ngayon ng House leadership dahil sa ginawang paghuhubad ng intelligence fund. Tinanggalan. Inubos yata. Inubos. Inubos ang tinanggal ang confidential fund ng OVP at ng DepEd. Tapos itong kanyang Secretary General sa partido, sabi niya, tama yun. Tama. Di ba? Tama yung ginawa ng Kongreso. Yun talaga. Kailangan maging matalino tayo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, 7:27 na umaga. Magbabalik po kami mamayang alas 8. Balita. Alas 7:33 ang ating oras. Tuloy ang mga balita. Yeah. Muli pong pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato sa mga alituntunin sa panahon ng campaign period na mag-uumpisa na sa Huwebes. Sinabi sa DZRH ni COMELEC Chairman George Garcia na mas dodoblehin nila ang pagbabantay laban sa vote buying at pagbabaklas ng illegal campaign materials. Tanging 2x3 posters lang ang pinapayagan sa mga designated areas at bawal ang pamimigay ng t-shirt, bowler at sombrero. Bawal ang bowler? Dati pa naman po talagang bawal yon, Sir Angel. Talaga? Hindi naman po talaga, hindi naman talaga yung pinapayagan ng ating batas. Siguro nga dahil nga naging maluwag dati o nakakaligtas yung mga kandidato. Pero ngayon po kung ano yung batas, yun na lang po ipatupad natin. Bawal po mamigay. Kung ang sinasabi nila, paano yung mga t-shirts, Sir Angel? Kunyari t-shirts na lamang. Ay papayagan po namin 5 katao kasama na yung kandidato naka-t-shirt. Pero yung maghahagis at mamimigay ka ng t-shirt, hindi po yan pinapayagan. Bawal din po yan. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Sa ibang balita, bigo ang grupong Manibela na paralasahin ang transportasyon sa Metro Manila sa ikinasa nitong tigil pasada kahapon. Ito ang assessment ng MMDA dahil naging normal ang operasyon ng pampublikong transportasyon nang hindi lumahok ang 7 malalaking transport groups na kilala sa tawag na Magnificent Seven. Sa monitoring ng MMDA, 4 na lugar lamang ang nagkaroon ng bahagyang stranded ng pasahero sa Parañaque, Baclaran, Quirino at Altura. Ngunit sa panig ng Manibela, diniklara nitong tagumpay ang kanilang ikinasang transport strike bilang pagtutol sa nalalapit na deadline ng phase-out ng traditional jeepney. Alas 7:35 na ng umaga, pinaniniwalaan ng local hackers ang responsable sa pag-atake sa website ng Kongreso. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, hindi pa maaaring pangalanan ang mga nasa likod ng grupong Three Musketeers habang iniimbestigahan ang naturang hacking incident. Inaalam na rin ng DICT kung may datos na nakompromiso mula sa cybersecurity breach sa web portal ng mababang kapulungan. Hindi na pag-uhubarin ng sapatos ang mga pasaherong papalabas ng bansa na dadaan sa security checkpoint sa NAIA. Kasunod ito ng direktiba na inilabas ng Office for Transportation Security na may petsang Oktubre 13. Ayon sa kautusan, kasalukuyan nilang pinag-aaralan kung talagang epektibo at nakatutulong ang shoe removal policy sa pagpapatupad ng seguridad sa kabila ng reklamo ng pagsisiksika ng mga pasahero sa screening area. Sinabi ni Aplaska o Administrator Mau Aplaska ng OTS, matagal ng polisiya ang pagtatanggal ng sapatos bilang bahagi ng screening process sa mga pasahero kasunod ng shoe bombing attempt noong 2001. So hindi pala natuloy yung resignation ni Yusik Aplaska? Siya pa rin itong kinukot. Siya pa rin yung nagsasalita, di ba? Oo. Ganon? So, laro lang ba yun? Ewan ko lang kung ano nangyari. Baka naman nagkapatawaran na. Nagkapatawaran. Kaya lang, kung nagkapatawaran sila, kasama ba sa bayan yung bayan sa nagpatawaran? Yun lang. Binalaan ng isang mambabatas ang Administrasyong Marcos oras na tuluyan ng ipatigil ang reclamation project sa Manila Bay. Ayon sa ekonomistang si Albay, Representative Joey Salceda, sa suspensyon pa lamang ng mga proyekto ay malaki na ang nawawala sa gobyerno. Posible anyang pumalo sa 432 billion. Sa susunod na 5 taon ang mawawala sa pamahalaan
kung hindi na ipatutuloy ang reclamation. Idiniin ni Salceda na standard practice naman ang reklamasyon sa mga pinakamalalaki at matatagumpay na syudad sa buong mundo. Una rito, sinispinde ng Pangulo ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay habang sinisili pa ang pagtalima ng mga ito sa environmental regulations. Aminado ang National Privacy Commission na kulang ang data protection officers na mga tanggapan ng pamahalaan. Sinabi sa DZRH ni Attorney Rainier Millanes, pinuno ng Compliance and Monitoring Division ng NPC, na concurrent sa ngayon ang posisyon para sa DPO o itong Data Protection Officers. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Department of Budget and Management at maging sa Civil Service Commission para magkaroon ng hiwalay na posisyon. Iginit ni Millanes ang kahalagahan ng Data Protection Officers na nangangalaga sa cybersecurity at data kasunod ng hacking incident sa mga website ng pamahalaan. Sa totoo lang po, sa gobyerno po, wala po kasing specific posisyon na nakikreate as data protection officer. Ganun? Usually sa government po, ang data protection officer are designated po. Parang concurrent position po siya sa ngayon. Kahapon lang po, kakapublish lang po namin nung Data Privacy Competency Program na programa natin sa NPC. So ito po yung mga katulong para matrain po natin ang mga gustong maging data protection officer para lalo po nating mapaigting yung ating pagproteksyon sa datos ng mga Pilipino. Ayun naman pala. Si Attorney Rainier Millanes. Susunod! Dito boy! Like father, like son. Sino itong young actor na anak ng sikat na aktor? Ang karelasyon daw ay isang boylet. Mana-mana. Aktor? Aktor to. Young actor na anak ng isang aktor. Na ang karelasyon. Kilala ko yan! Ay, isang gwapong bagets na singer. Matindi, no? So parehas na sila? Oo. Susunod! Tito Boy! Ulit! Sino itong isang opisyal ng gobyerno na 4 na beses nang ina-ambush? Ay, matindi, ano? 4 na beses nang ina-ambush. Pero parang sa pusa. May sa pusa? May sa pusa. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:40 ng umaga. This time. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kausapin natin, kumbachero. Ang isang taong pwede nang ilagay sa Guinness Book of World Record sa pinakamaraming beses na na-ambush. Pambira, ano? Pero nananatiling buhay at malakas na malakas. Nako, mabuti nga. May sapusa. Ayun, may sapusa nga yata. Si Governor Henry Uwaminal ng Misamis Occidental. Magandang morning, Governor. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yeah. Good morning, Katunying at Ka Jerry. Kumusta po kayo? Ayos naman po. Governor, ito po, diretso nyo. Pang ilang beses na po itong pagtatangka sa buhay nyo na to na nangyari nung Sunday? Yep, pang-apat na, Katunying. First time was way back 2017. That was also October. 2017. That was immediately a month after the successful law enforcement in the dismantling of the drug organization in Usami City and the province of Misamis Occidental. Ambush din ho yun. Ambush. Inabangan kayo? Inabangan ako doon sa airport. Nakamasok na sa pre-departure area yung gunman. Matindi, ano? Yung pangalawa? Ano nangyari sa una, Gob? Pinutukan ba kayo? Hindi. Na-discover lang yung sa Blue Guard. Yung firearms kasi that time parang yung pasahero na yan is 5 araw na nag-standby sa airport. Pasahero siya pero hindi siya lumilipad. Parang inaabangan tayo na kasi uuwi. Ako by that Kaya pala nung minsan makasabay ko kayo sa aeroplano, ang tindi ng tingin nyo sa akin. Kaya pala makatabi ko katabi ko sa aeroplano. Makita yung idol na miss ako eh. So yun po yung first time. That was 2017. Yung pangalawa?
yung some sort of parang mistaken identity kasi kami ni Kim Cho magkasama kami, pareho kami ng subdivision dito sa Manila sa LGB. Magkapareho din yung sasakyan namin. And then pareho lumabas yung sasakyan namin daw sa Katipunan. Nauna lang yung sa akin. Tapos yun sa kanya yung tinamaan. Although ang sabi naman niya na wala naman siyang kalaban na i-ambush siya. But that was just actually some sort of an analysis of the situation. And then, kayo ang target nun, sabi ng otoridad. Mabuti na lang, nakalusot kayo. Yung pangatlo? Yung may sniper ho yata yun, ano? Yeah, yun yung pinakamatindi, yung sniping incident last December 2022, December 22, 2021 doon sa Tangub City, while we were having our fellowship party with my political allies because that was prior to an election year. May namatay doon, di ba? Yeah. Si former Mayor, the late Mayor Michael Gutierrez, yung vice gubernatorial candidate ko noon. May mga report to Gov na antalas daw talaga kasi ng pakiramdam ninyo. Nung marinig nyo pa lang yung putok, umilag na kayo. So hindi kayo inabot ng bala. Well, I would say it was a divine intervention, no? Kasi we didn't expect that kind of incident also kasi para yung sniping parang wala yan sa amin never yan, parang walang competent to do it, no? I would say sa awa ng Panginoon, pero may mission pa ako sa buhay na binigay niya sa atin. At ito pong huli, paano po nangyari? Itong huli, actually on that day, the night before pa, mayroon na akong mga in-escape na engagement. On October 14 sa gabi, I was supposed to be the guest speaker of the Lacambini activity ng City of Oroqueta, the capital city, kasi fiesta nila, no? So in-escape ko na yun kasi parang may kutob ako tapos advice din ng security ko. So instead, that following the morning, so I went to see the city mayor. We had a breakfast meeting. And then, yung conceptual parade on that afternoon also, in-escape ko na rin yung conceptual parade. Kasi parang, yun nga din, mayroong intel advice sa akin na medyo avoid that exposure in the public. So, instead na ganun yung activity ko, I had lunch meeting with my yung clients ko sa GAT, yung mga survivor ng rape victims, no? There were about 12 of them, so I had lunch with them. So after that, nag-proceed na ako sa Clarin, no? So I escaped the parade, nag-proceed na ako sa Clarin for that basic orientation seminar of the barangay leaders in the municipality of Clarin. So pagkatapos niyan, natapos yan gabi, so I was already on my way home. Yung Clarin, that is the boundary municipality to the city of Osamis where I live. And then nang dumaan ako sa yung House of Soman, bigla na lang yung explosion na tumama sa first two lead cars ko. Yung first lead car, yung marked vehicle ng police, yun yung na-disable agad kasi yung gulong ay flat na, hindi na makatakbo o sumabog. Tapos yung second car, yun yung na-shattered yung windshield at saka yung glass sa left side. And then ako yung sumakay sa third car ako, yung yung hood ng ko ang may sharp nail, no? Malakas na and then medyo
my presence of mind lang yung security officer ko yung nakaupo sa front. After nawala yung smoke, he ordered the proceed. Opo. Well, mabuti na lang at kayo po ay wala na, hindi na sana ito maulit, pero maikling na lang dahil kapos na kami sa oras. Governor, sino gumagawa nito sa inyo? Well, I don't want to speculate in the public na sa pero sa akin, ang ganda naman yung ginagawa natin sa taong bayan. Overwhelming nga yung result ng eleksyon. No, lang natin, pinaglaban natin yung we continue that fight against illegal drugs kasi we used to be the legal drug capital of Mindanao before. After it was dismantled, kinontinue natin. And then when I became a governor, pati yung natin, yung parang reconciliation with the leftists, yung NPA infested areas ng mga barangays natin in coordination with the army, we supported that efforts of the armed forces by giving awards, no? So wala kayong malinaw, wala kayong malinaw na naiisip na kung sino talaga ang pwedeng gumagawa nito sa inyo, Gov? Ang lang is yung nasasagasaan sa reforma na introduce natin, yung mga political enemies natin na kasi we are firm in our good governance as a guiding principles, no? So sa atin, regardless of political color, pag hindi ka gumagawa ng tama, then let the law be enforced. Governor, kami po ay kasama sa mga mag-iingat po kayo. Mag-ingat po kayo at sana po ay huwag kayong mapahamak. Hindi na sana maulit ang ganitong klase ng insidente. Salamat po sa oras. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Gov. Salamat ka, Tunying, Mr. Jire. Thank you very much for having me this morning. Thank you. Pangunahing balita